Nakabihis PNP umano ang mga dumukot sa 14 na taong gulang na Chinese na pinutulan pa ng daliri ayon sa kanyang ina. Hinala pa ng pamilya, driver nila ang tunay na target. Ang sagot ng DILG sa pagtutok ni June Veneracion. Pagkatapos ma-rescue ang 14 anyos na estudyanteng Chinese, nakapanayam ng Chinese news website na Feilong Wang ang biktima at kanyang ina sa ospital. Kita sa larawan ang nakabendang hinliliit ng biktima na pinutol ng mga kidnapper. Ayon sa ina ng biktima, nang sunduin daw ng kanilang driver ang kanyang anak paglabas ng pinapasukang eskwelahan sa Taguig noong hapon ng February 20. May bumangga raw sa likod ng kanilang sasakyan. Lumabas ang driver para tignan. Pero bigla raw may naglabasan ng mga nakasuot na damit ng PNP at dinukot ang estudyante. Ang driver natagpo ang patay ilang araw matapos ang pagdukot, habang ang estudyanteng biktima natagpo ang inabandonan ng mga kidnapper sa Macapagal Boulevard sa Parañaque noong gabi ng February 25. Itinanggi ng ina na sangkot sila sa Pogo. E-commerce daw ang kanilang negosyo. Ang duda ng ina ng biktima, ang driver ang target ng mga suspect dahil madalas daw itong mag-post sa social media na pinalalabas na siya ay mayaman. Pero sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, ang driver na isang buwan pa lang nagtatrabaho sa pamilya ay kasabwat daw ng mga suspect base sa na-recover niyang cellphone matapos siyang patayin. Yung cellphone ng driver nung binuksan ay lumabas yung mga conversations nila. Criminal talaga ang kausap mo. Criminal rin ang hapon sa'yo. So, para walang weak link, pinatay kami din driver. Patuloy daw ang pagtugi sa mga dumukot sa estudyanteng Chinese. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dahil hindi pa tapos ang lamig ng amihan season, patuloy rin ang paalala ng Health Department na mas maging maingat para makaiwas sa mga sakit na madalas nakukuha sa ganitong panahon. Nakatutok si Mariz Umali. Inabutan naming nagre-relax ang magkapitbahay na senior citizen na sina Nanay Aurora at Nanay Marisa. Ninanamnam daw nila ang preskong hangin sa hapon. Pero paggabi, iniinda naman daw nila ang lamig ng panahon at kung ano-ano ang sakit na nararamdaman, lalo't may mga comorbidity pa sila. Kumikirot ang paa ko. Pag malamig, yun, maano mo yung kirot ng tuhod ko. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang hanging amihan. We're looking at possibility of first hanggang second week ng March o baka mag-extend pa na hanggang third week of March. Bagamat noong Enero pa raw naitala ang pinakamababang temperatura mula nang ideklara ang amihan noong Nobyembre. Maginaw pa rin sa Baguio City at La Trinidad, Benguet na nagtala ng temperaturang 14.6 degrees Celsius kanina, habang 21.4 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Kaya ang DOH pinag-iingat ang publiko sa iba't ibang mga sakit tuwing malamig ang panahon, gaya ng sipon, ubo, trangkaso at iba pang influenza-like illnesses. Yung may comorbidity or may ibang sakit, sila yung pwedeng ma-ospital, maging secondary bacterial infection, pwedeng maging pneumonia, pwedeng ikamatay kung may edad na at may ibang komplikasyon. So kaya sila ang mas binabantayan natin, yung tinatawag naming at-risk population. Base sa surveillance ng Department of Health, bumaba ng 40% ang bilang ng mga influenza-like illness o malatrangkasong sakit sa bansa mula January 1 hanggang February 15, 2025 na nasa 17,535 cases na lang kumpara sa 29,225 cases sa parehong panahon noong 2024. Mas mild din daw ang influenza B na klase ng influenza ang kumakalat sa ating bansa kumpara sa influenza A na nakita sa Japan. Pero dahil libo-libo pa rin ang may sakit, payo ng DOH. Take lots of fruits and vegetables with vitamin C, E, ehersisyo, keep yourself healthy, and D, disiplina sa katawan, have enough sleep, iwasan ng sigarilyo, vape, droga at alak. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Good news, tumaas ang dividend rate o dividendo ngayong taon para sa mga miyembrong nag-iimpok sa pag-ibig. 6.60% per annum yan para sa mga regular savings, habang 7.10% ang return rate sa mga may MP2 savings. Ibig sabihin, kapag mas marami ang ipon, mas mataas na dividendo ang makukuha. Ayon sa Pag-ibig, naitala sa mahigit 55 billion pesos ang kabuang dividend rates ngayong taon na pinakamataas daw sa kasaysayan ng ahensya.
Isinasailalim na sa profiling at pagkuha ng biometrics ang daang-daang dayuhang inaresto sa nabistong pogo sa Pasay. 2 sa kanila napag-alamang Chinese boss, habang ang iba ay galing umano sa mga dati ng sinalakay na pogo. Nakatutok si Salima Refran. Mahigit 400 dayuhan ang naaresto matapos salakayin ang isang gusali sa Pasay na nabistong dating pogo na nagpatuloy lang ng operasyon. 2 sa kanila, mga Chinese boss na matagal nang pinaghahanap matapos makatakas sa mga dating nireid na pogo. Ang isa, sangkot umano sa prostitusyon sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Habang ang isa pa, may kaugnayan sa pogong na-raid noon sa Pasay na may torture chamber umano. Persons of interest tayo na involved sa mga kaso na hawak namin before. Siya yung tinuturo ng mga witnesses natin na siya mismo yung gumagawa ng pang-torture dito sa Pogo Hub na ito. At yung pangalawa naman, yung isa, siya yung tinuturo na nagdadala ng mga babae doon sa Porac Pogo Hub. You don't hurt people? Yeah, you don't do that? You don't no? Sasailalim sila sa mas malalim na investigasyon para sa nauna ng naihain na reklamong qualified human trafficking. Bukod sa mga dayuhan, may 52 Pinoy ring naaresto kagabi. Ang isa, natukoy na driver ng isang pogo boss sa Porac, Pampanga. Dati po kasi, pag Pilipino, pinagbibigyan natin dahil kala natin biktima. But pag paulit-ulit po naming nakikita yan, wala na po kami magagawa kundi i-charge na rin po sila. Ngayon ho talagang iimbestigahan na ho namin yung mga kapwa natin Pilipino. Sa dami ng mga huli sa sunod-sunod na raid, tuloy-tuloy ang pagpuproseso ng Bureau of Immigration sa mga dayuhan. Sumasailalim sa proseso ng immigration profiling at pagkuha ng biometrics ang mga naarestong dayuhan. Yan ay para matiyak yung kanilang pagkakakilanlan, pati na yung kanilang immigration status at pananatili sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin sa iba't ibang embahada para sa estado ng kanilang mga kababayan. Ihaharap sila sa inquest proceedings para sa immigration violations. Mag-a-apply naman ng cyber warrant ang PNP-CIDG para masilip ang laman ng mga gadgets at computers. Sigurado tayo na may pogo operations to. May mga nakita na tayong gambling apps sa kanilang mga desktop. Nakita natin ang mga equipment nila. May mga pang text blast, may mga online gambling platform, may mga betting stations. So, hahanapin natin ang mga iba pang mga ebidensya natin dito para sa pa-support yung mga illegal ang charges natin against their illegal activities. Ang Pasay LGU mas maghihigpit daw sa pag-iinspeksyon sa kanilang lungsod, lalo na't napasara na nila noon ang ni-raid na scam hub. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Hindi lang on-screen ang kilig dahil ramdam in real life ang overflowing chemistry ni Jillian Ward at Michael Sager. Tila tapos na nga raw ang laban dahil pinangalanan na ni Jill ang kanyang paboritong leading man. Makichika kay Aubrey Carampel. Shut up! Shut up ka dyan! Isa ka pa eh! Siyempre, kakampihan mo yung anak mong magnanakaw. Get out of my way! Get out of my way! Get out of my way! Huwag mo sinasaktan yung nanay ko! Yan ang intense confrontation scene sa May Ilonggo Girl ng mga karakter ni Jillian Ward at Myrtle Sarosa na sina Tata at Venice. Si Tata, napagbintangan pang nagnakaw. Ano to? Hindi ko alam paano napunta yun dyan. Bigyan akong isang order. At hindi lang yan, Tata will be in bigger trouble na dapat abangan sa episode sa Lunes. Kung mapagbibintangan na naman ba si Tata at kung makakalaya siya dun sa pangbibintang ng pamilya ng mga Palma at anong mangyayari kay Ma'am Margaret. Ayan, kasi manganganib ang buhay ni Ma'am Margaret at sisisi nila si Tata. So titingnan natin kung paano lalaban si Tata. Can't believe this, Tata. Pati si Sir Francis, played by Michael Sager, mapapaniwala kaya sa scheming na si Venice? Dahil nga raw sa latest development sa story, malalaman na rin
ang totoong feelings ni na Francis at Tata. Slowly na-attract at na-fall. Doon natin makikita kung talagang paninindigan ba niya yung feelings niya or pipiliin niya ulit ang sarili niya to be safe. And sana naman itong si Francis to magbago na para hindi makawawa ang ating Tata. Paglaban mo naman si Tata. Natutuwa raw sina Michael at Jillian na marami ang nakakapansin ng kanilang kilig chemistry on screen na tinawag na McJill ng fans. Masasabi nga raw ni Jillian na si Michael ang kanyang paboritong leading man na kaya raw niyang pagsabihan maging ng kanyang personal problems. He really puts an effort po. Every day. Actually, pwede ko ikwento? Oo, as in super effort talaga. He knows my favorite drinks, my favorite food. Tapos he gets me those drinks and food kapag nafe-feel niya na parang medyo down. No? Super na-appreciate ko na he's immensely attentive. Wow! Immensely! And siguro yung attentiveness namin with one another came with that na nakikita kami araw-araw. And alam niya din pag hindi ako okay, kumusta, okay ka lang. And we also know when we both need space kasi parehas kaming personality na gusto namin ng pag-isa or introverted at times. But I appreciate that Jill is very caring din. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. 10 inspiring young Pinoys ang pinarangalan sa prestiyosong 10 Outstanding Young Men Awards. Kabilang diyan ang direktor ng back-to-back MMFF Best Picture Film ng GMA Pictures na si Direk Zig Dulay. Nakatutok si JP Soriano. 10 Pilipinong nagtagumpay sa kani-kanilang larangan ang pinarangalan sa prestiyosong 2024 10 Outstanding Young Men o TOYM Awards. Kabilang sa mga TOYM awardee para sa Arts and Culture TV Film category ay si Direk Zig Dulay, direktor ng back-to-back MMFF Best Picture Film na Green Bones at Firefly. Siya rin ang nasa likod ng critically acclaimed hit GMA Prime show na Maria Clara at Ibarra. Ang sarap sa pakiramdam na hindi yung nakakakuha ka ng tagumpay tapos alam mong hindi lang ito natatapos para sa sarili lang kundi para sa ibang tao, para sa mas nakararami. Tatanggapin mo yung award hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa mga tao na sa paligid mo, para sa GMA, para sa UP Baguio, para sa pamilya ko sa Santiago. Bukod kay Direk Zig, tumanggap din ng TOYM Awards sina Jenica V. Dizon Mountford, Billy Crystal Domaliang, Rosinto Ian C. Lumbres, Venazir L. Martinez, Gab Mejia, Pia Ranada, Dennis Umali, Brent Andrew Viray at Pia Wurtzbach. Ayon sa Chairman of the Board of Judges ng TOYM 2024 na si dating Senador Mar Rojas, maingat ang ginawang pagpili sa mga pinarangalan at tiniyak na ito'y naaayon sa tema ng TOYM Awards. Ano yung impact? Paano nila ginamit yung kanilang kakayahan para makatulong sa kapwa? So yung service element ang naging malaking bahagi rin ng judging portion. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyong tumataas ang krimen sa bansa. Sabi naman ng DILG, marami sa mga krimen ngayon ay dahil sa mga taong pinapasok ng dating administrasyon. Nakatutok si Chino Gaston. Bago nahuli noong Martes, ilang convenience store sa Quezon City, Caloocan at Bulacan ang hinold up ng sospek. Sa Tondo, Maynila, nahulikam naman ang walang habas na pamamaril sa isang lalaki. Sa gitna ng mga krimeng gaya niyan, sabi ng PNP, bumaba ng mahigit 1,000 ang bilang ng mga focus crimes gaya ng theft, robbery, rape, murder, homicide at physical injuries nitong January 1 hanggang February 14. Kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024, sinasalamin ng Metro Manila ang kabuang pagbaba ng crime rate. All of the robbery incidents and theft incidents went down. Ang tumaas lang po is yung carnapping at saka, if my memory serves me right, a little of homicide if I'm not mistaken. The rest po bumaba po lahat. Ang binaba po is 21.71% to be exact. Sa kabila nito, patuloy na kumakalat ang impormasyon sa social media na tumataas umano ang krimen sa bansa. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Para sabihin na yung crime rate natin tumataas, prevailing na,
hindi po yun tama. Kung papansinin po natin, maaari nating ikumpara ang mga pangyayari sa naunang administrasyon at saka sa nangyayari ngayon. Mas maganda po sana magbase tayo sa data, statistics. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, gawa-gawa lang ito ng mga taong may kaugnayan umano sa nakaraang administrasyon. Yung mga trolls ng mga dating administration, pinapalabas nila na tumataas ang crime. Pero ang hindi nila sinasabi ay resulta to ng mga taong pinapasok doon sa bansa mula 2017 hanggang 2022. Kami nililinis lang namin ang gulo na iniwan nila. Sagot ni Attorney Salvador Panelo na nagsilbing Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nila ginailangan ng internet trolls noon dahil mataas ang kanilang trust at approval ratings. Hindi raw gaya ng kasulukuyang administrasyon na kailangan ng mga trolls para iangat ang sarili at atakihin ang nagdaang administrasyon. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Ayon naman kay Teresita Angsi ng grupong Movement for Restoration of Peace and Order, dumadami ang kidnapping cases at dahil daw ito sa pagtigil ng mga pogo operation sa bansa. The business community is in a panic because this is what they're afraid of. Tumangging magbigay ng pahayag ang ilang business groups na hiningan namin ng komento. Sa datos ng anti-kidnapping group, may 32 na kidnapping cases noong 2024. Halos 90% daw dito ay Chinese national ang biktima at ang kidnapper. Ngayong taon, may 8 kaso na. Ika-8 ang kinidnap na Chinese student noong nakarang linggo at na-recover noong Martes ng gabi. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras.